Praise God. Hallelujah. Ang ganda po ng sinare niya po. Ano po, sabi po doon ay the more cheerful you are. Sabi po, the more cheerful you are in giving, there will be plenty left over. Amen. Sabi mo sa katabi mo, marami pang matitira sa akin. Okay, praise the Lord. So tayo po natin minsan pa ito ba yun? Let's continue to declare. Ang isa pong katanungan palagi, who are you in Christ? Sino ka ba talaga kay Kristo Jesus? So ngayon po, aralin po natin, sino ba talaga tayo? Para malaman po natin ang ating pong identity in Christ. Kasi po yung para hindi ka na magkaroon ng identity crisis. Okay, sabi sa kanila, para hindi ka magkaroon ng identity crisis. Okay, we have to know who we are in Christ. So in Christ, sabay-sabay po natin basahin, in Christ, I am patient, kind, and caring. I am gentle and forgiving. I am not jealous or envious. I am not boastful, proud, or rude. I am not demanding. I am not irritable and keeps no record of being wrong. I am deeply loved. I am highly favored. I am prosperous. I am generous. I am victorious. I am talented. I am disciplined. I am focused. I am protected. I am confident. I am secure. I am valuable. I am free to serve God. I am determined. I am equipped. I am empowered. I am anointed. I am inspired by the Holy Spirit to lead a holy life. I am not average. I am the head and not the tail. I am a generous giver. I am blessed to be a blessing. I am a child of the Most High God. Today, I will learn the Word of God. My mind is ready. My heart is prepared. I will never be the same in Jesus' name. Sige ba, palakpakan natin si Lord. Mari po tayo makabos sa prosesya ng Panginoon. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, nagbabago na tayo. Okay, praise the Lord. Alam niyo ba, isa po sa pinakamagandang pag-aralan po natin sa mga sandaling. Sino po dito nakatapos na ng Genesis? Wow, finally, hindi po ba? Sige po, napakakulat si Lord. Kasi kadalasan noon, every January, nag-Genesis po tayo, pero hindi po natin natatapos. At ngayon, nakakatawa, natapos. I-congratulate mo na yung sabi mo, congratulations. Natapos na natin. Okay? Praise God. So since we are in the week of prayer and fasting, pag-aralan po natin ang pananalangin. Sino po naniniwala na mayroon pong kapangyarihan ng pananalangin? Okay, prayer is the most powerful weapon against tests, trials, and temptations. Okay? The most effective medicines against our sickness. And then the most valuable gift for someone. Ito po isa sa pinakamahalagang regalo na maibibigay po natin sa iba. It's free and yet it is priceless. Tama po? Kaya po pagka tayo po bumibisita, meron pong birthday, huwag ka na magdala ng regalo. Magbigay ka ng panalangin. Amen? Hallelujah. At ano pa po, when you pray, God listens to that po natin palagi pagka tayo po nananalangin, ang Diyos ay nakikinig. When you pray, strength is renewed. Di ba ba? Nakakaroon ka ng panibagong kalakasan. And then sometimes it takes only just one prayer to change everything. Okay? Minsan isang panalangin lang ang kailangan mo para ikaw ay magkaroon ng matinding pagbabago. Amen? Kaya kalabitin mo, sabi mo sa kanya, magbabago na tayo at mananalangin tayo. Okay, praise God. Kaya kung ikaw ay nangihina, anong gagawin mo? Kung ikaw ay walang pera, anong gagawin mo? Kung ikaw ay naguguluhan, anong gagawin mo? Kung ikaw ay maayos ang buhay mo, anong gagawin mo? Amen. Because prayer has the power to change you, to change us, to change our family. Yung mga bagay na hindi po natin kayang baguhin ng panalangin. Amen? Kaya yung asawa mo, pag pinapanalangin mo, magbabago yan. Amen? Yung employer mo, pag pinanalangin mo, magbabago yan. Amen? Hallelujah. Yung katabi mo, pag pinanalangin mo, magbabago yan. Amen? Hallelujah. Praise God. Okay? Sabi dito sa may Luke 18:9, then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness and scorn everyone else. So ano po yung great confidence sabi dito? Ibig sabihin niya, pagka meron kang sobrang tiwala sa sarili mo, yun ay kayabangan. Okay? It's arrogance. So ano po yung kayabangan? Arrogance is a proud behavior towards other people. Okay? Yung parang tingin mo sa iba ay maliit lang. Okay? Parang minamaliit mo sila.
Dahil may na-achieve ka, dahil ikaw ay naging successful, dahil mas cute ka sa kanya, di ba, minamaliit mo sila. Mas maganda ilong ko dyan. Okay? Po? So that is called arrogance. And arrogance can also be found in the church. Pero wala dito doon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, walang mayabang dito. Okay, praise the Lord. Okay. In Jeremiah 23, 9:23, this is what the Lord says, don't let the wise boast in their wisdom. Wag mong hahayaan na yung mga marurunong ipagyabang yung kanilang karunungan. Or the powerful boast in their power. Yung mga makapangyarihan ay magyabang ng kanila pong kapangyarihan. Or the rich boast in their riches. O yung mayaman ipagyabang yung kanila pong kayamanan. So ayaw po ng Diyos na ang kayabangan ay nananatili po sa kanya pong iglesia. Bakit po? Kasi po si Jesus is very humble. And for us to become more and more like Christ, we should remain ourselves humble. Amen? Hindi na hambog, okay? Humble, okay? Praise God. Okay. Ba't tinitignan mo yung katabi mo? Okay. Praise God. So 2 men went to the temple to pray. Nagpunta po sila sa church. 20 tao nagpunta sa temple para po manalangin. Sabi ng isa, one was a Pharisee and the other was a despised tax collector. Pagka sinabi pong despised ay kinamumuhian dahil ang mga tax collector po sila po inangungulekta ng masigit sa dapat po nilang i-collect. Bakit? Kasi po sa kanila na po yun eh. Ganun po yung kanila pong trabaho. Ano po yung mga Pariseo? Ang Pariseo po, they expect of others what they will not do themselves. Nag-expect po sila na gawin ng ibang tao yung mga bagay na hindi naman nila kaya, na hindi naman nila ginagawa. Okay, ano po yung mga Pariseo? Ang mga Pariseo, they approach holy living from the outside. Okay? They want to live a holy life sa pamamagitan ng mga panlabas lamang na mga gawa. Kaya sabi ng ating Panginoon sa kanila, nililinis ninyo yung labas pero hindi ninyo nililinis ang inyong loob. Okay? Bilang Kristiyano, tayo po ang nililinis po natin. Una sa lahat, yung ating pong loob. Yung ating pong kalooban. Amen? Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, naglinis ka ba kanina? Okay. Okay. And then the Pharisee, yung mga Pariseo, pinaglalaban po nila yung pinakamagandang lugar, pinakamagandang upuan. Bakit po? Dahil gusto po nila sila po ay mapapansin. Sila po yung nananalangin na mahaba, hindi po dahil sa they want to communicate with God. They recite long prayers para po sila ay maging sikat. Okay? Praise God. So ano po yung mga Pariseo? Ang mga Pariseo, nakikita lamang po nila ang kanila po mga ginagawang tama, pero hindi po nila nakikita yung ginagawa nilang mali. Kahit na nga po ang ating po Panginoong Hesus ay sinasabi, bakit talaga bang sa Diyos galing yan? Bakit di siya ba't di niya ino-honor ang Sabat? Bakit hindi siya nagugas ng kamay? Bakit yung kanyang mga disipulo hindi nagpa-fasting? Marami po silang nakikita na mga bagay na mali at hindi nila nakikita yung mga tama. Amen? Kaya po tayo, wag po natin hahanapin sa isang tao yung mali. Okay, pagka nakita mo, wag mo sabihin, ay, taba-taba naman ito. Okay? Tumataba ka na, sis. Okay. Sabihin mo, sumesexy ka na. Okay, sabihin mo, sumesexy ka na. Okay. Okay. Praise. Ibig sabihin namin po muna natin yung maganda sa ating pong kapwa. Huwag yung pangit ang ating pong unang-unang nakikita. Amen? Okay, so they use and then they honor God with their lips but not with their heart. Ang kanila pong pag-worship is lip service lamang po. Ang bibig lamang ang ginagamit po nila para po mag-worship. Kaya po, it's very important for us when we worship also with all our heart. Okay? Hindi yung kung saan sa lumilipad ang isipan mo. Di ba? Sana, sayang, di ako nakapaglaba kanina. Di ba? Sayang yung, ano kaya? Di ba? Praise God, okay? So they always demand miraculous sign. Palagi po sila naghahanap ng milagro. Di ba? Tayo, pagka nag-operate tayo, sabi ni Pastor, yayaman ka daw pagka nagbibigay ka. Tagal-tagal na, hindi pa rin. Di ba? So don't demand miraculous signs. Okay, the Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you, God, that I am not a sinner like everyone else, for I don't cheat, I don't sin, and I don't commit adultery, and I'm certainly not that like the tax. Hindi ko katulad yun, Panginoon. Di ba? So you don't need to tell God kung anong ginagawa mo. Di mo na kinakailangan ipaalam sa Diyos kung anong ginagawa mo. Nakikita naman ni Lord ang ginagawa mo.
Di ba? Mabuti man yan o masama, nakikita tayo ng Diyos at wala tayong maaaring maitago sa Kanya. Okay? Kaya kung nakakagawa ka na mabuti, praise God. Di ba bayaan mo ang Panginoon nang siyang makarecognize sa'yo, hindi mo na kinakailangan na ipagduldulan pa yung mga magagandang bagay na ginagawa mo. Amen? Kasi po pagka nakita ng tao na mabuti ang ginagawa mo, ano ang mapapala mo? Kapurihan lamang na nanggagaling sa tao. Amen? Pero pagka nakita ng Diyos ang ginagawa mo na hindi mo na pinapaalam sa ibang tao, kapurihan sa Diyos ang makakamit mo. Amen? Pagka sinabi pong kapurihan, kasama na ron ang pagpapala. Amen? Praise God. Sige po, nakapagpapala si Lord. And then, sabi dito, I fast twice a week and I give you a tenth of my income. Okay? So don't be a Pharisee boasting about giving your tithes. Huwag po tayo maging Pharisee, nagtatites ako. Diba? Nag-offering ako. Nagsiserve ako. Nagsasayaw ako. Holy, holy. Di ba? Tumutugtog ako. No, we don't need to boast anything about it. Amen? Huwag tayo maging Phariseo. Okay? Sabi din sa Matthew 23, what sorrows await you, teachers of religious law and Pharisees, hypocrites. Ang tawag ng Panginoon sa mga Pariseo ay mga ipokrito. For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Okay? So, ibig sabihin, nire-require po ng Panginoon, tayo po mag-tithes. Pero nire-require din po ng Panginoon, tayo po yung maging mabait. Amen? Hallelujah. Kaya kulang pa po yung ating pong binibigay, kinakailangan kasama po doon yung ating pong attitude. Okay, parang tumahimik na. Okay, pinag-uusapan ni attitude. Okay, praise God. And then, sabi that the tax collector stood at the distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "O God, be merciful to me, for I am a sinner." Alam po, it's very important for us to know where we are in our Christian faith. Ano ba talaga tayo? Diba? Although that we are going to church, wala po tayong pwedeng pagmalakis po sa Panginoon. We are a worthless sinner, pero dahil po sa napakayamang biyaya po ng Panginoon, kaya po tayo ay nag-i-enjoy ng ating pong buhay. Amen? Praise God. Di po ba kayo natutuwa? Narito kayo sa Macau. Amen? Hallelujah. Ang ganda-ganda mo, gwapo-gwapo mo. Amen? Dati nakachinelas ka lang. Wala ka pambili ng nail cutter. Okay? Di ba? Pero ngayon, di ba? Ganda-ganda mo na ngayon. Okay? Hindi ka na naka-duster. Praise the Lord. Okay, so sabi doon, "Oh God, be merciful, for I am a sinner. I tell you, this sinner, not the Pharisee, return home, justified before God. For those who exalt themselves will be humble, and those who humble themselves will be exalted." So ano po yung ibig sabihin nito? Humbleness is humility, pagpapakumbaba. Humility is the attitude of lowliness, recognizing your status before God, that you are His creature. So ano po sa Tagalog? Sa Tagalog po, ang pagpapakumbaba ay ina-acknowledge po natin na tayo nilikha lamang. From dust we came, and from dust we will go back, we will return. Kaya po dapat palagi po nating isipin na tayo ay nilikha lamang po ng Diyos, na hindi po tayo po pwede magmalaki po sa Kanya. Amen? Kaya we keep on coming to Him. We keep on coming to Him. Kanina sinabi ko na nga po ito, palagi ko pong inuulit, this whole pandemic, isa lamang po ang nais na ituro po sa bawat sa po sa atin. Na huwag tayong umasa sa pamilya, huwag po tayong umasa sa pera, huwag po tayong umasa sa trabaho, huwag po tayong umasa sa ating mga employer. Ang pwede lamang po nating asahan ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Kaya po it's very, very important for us to always humble ourselves before Him. So example po ng mga humble na mga tao, si Jacob. Si Jacob po, sabi po niya, "I am not worthy of all the unfailing love and faithfulness you have shown to me, your servant. When I left home and crossed the Jordan River, I owned nothing except a walking stick. Now my household fills 2 large camps." So ganoon din po ang bawat po sa atin. Nung umalis tayo ng Pilipinas, ano lang dala po natin? Passport. Di ba? Passport with a few cash. Ako po, dumating po ako sa Hong Kong Airport pa po, Kai Tak Airport. Ewan ko, baka hindi na ninyo alam yung Kai Tak Airport. 700 pesos. Okay, and I'm very grateful to God. Kasi, looking back, God have already blessed us so much. And I believe also the same with you.
Di ba? Ngayon, ang lalaki na ng mga China bag ninyo, di ba? Okay. Dami nyo ng gamit. Ang dami nyo na naipadala. Ang dami nyo na nasustentuhan. Tama pa? Si Girlie, yung kanyang mga kaibigan, di ba? Nag-i-enjoy. May mga Adidas, mga Nike, mga chocolates pagka siya ay umuwi. Tama pa? Kaya we should always look back na kung saan po talaga tayo nagmula. Okay? Si Joseph, sabi ni Joseph, nung meron pong humihingi ng payo sa kanya, yung Pharaoh, na i-interpret yung kanyang panaginip. Sabi ni Joseph, sabi niya, it is beyond my power to do this. Wala akong kapangyarihan para interpret ang iyong panaginip. Pero ang Diyos na aking pinaniniwalaan ay kaya niyang gawin ito para sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ng Diyos kung ano man ang mga pinapadalangin mo ngayon. Okay, so sabi dito, ano po ba yung mga bagay na kinakailangan po natin gawin? Hallelujah. Una-una sa lahat, to be humble. Okay? Ayaw ng Diyos na sumagot sa panalangin ng mga mayayabang. Okay? Kaya po tayo ay palagi po magpakumbaba. And then, ikalawa is obedience. 1 John 3:22. Pwede niyo po ako tulungan magbasa, please? Okay. So ang trabaho po natin mga kapatid, tayo ay mag-obey. Tayo po ay sumunod po sa Kanya at gawin yung mga bagay na sinasabi po niya sa atin. Sabi ng ating Panginoon, if you love me, you will obey my commandments. Kung sino po nagmamahal kay Lord? Amen. Sabi po niya, hindi po sapat na sinasabi lamang po natin, Lord, I love you. Hindi po ba? Ganun din po sa atin po mga asawa, hindi po sapat na. Sabihin mo lang, I love you. Hindi ba? Hindi, tamad-tamad mo. Di ba? Tama po? Kaya po it's very important for us, if we love somebody, ipakita po natin yung ating po pag-ibig sa kanila. Okay? Alam niyo po, every morning, pinapakita ko na kagad, nagsaserve ako, titimpla na kagad ako ng kape. 3 kape ang tinitimpla ko kagad. Isa sa akin, isa kay Sister Stella, at saka isa doon sa anak ko. Okay? Si JJ, hindi ko siya minum ng kape yan eh. Okay? Praise God. So, ibig sabihin, you serve na kagad. Magsimula na po kagad tayo. Maka-score na kagad tayo ng pagsisilbi. Okay ba yan? Okay, kung wala dito yung asawa mo, yung ano mo, yung landlord mo. Di ba? Timpla mo ng kape. Okay? Nagtatawa na kayo. Okay? Okay. Sabi natin, I will ask the Father and He will give you another advocate. He will never leave you. Sino po yung advocate na sinasabi dito? Walang iba kundi ang Holy Spirit. Isa po sa second best gift na ibinigay po sa atin ng Diyos ay ang Holy Spirit. So, hindi po yung trabaho, hindi po yung blessings. The Holy Spirit. Okay? Kasi He will guide you, He will direct you. Siya yung magbibigay sa iyo ng karunungan sa mga crossroad ng decision making mo. Siya yung magpapalakas sa iyo pagka ikaw ay nanghihina. Siya magbibigay ng kapayapaan sa iyo pagka ikaw ay nasa bagyo ng mga problema. Amen? The Holy Spirit, siya po yung ating pong guide. Okay, sa buhay na ito, in our life, nasyado po mga complex na po yung ating pong buhay. Kaya po, kung hindi po natin alam kung ano ang ating pong gagawin, let's continue to call on the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. And then ano pa po? Righteousness, pagiging matuwid. Hindi po tayo matuwid dahil po mabait tayo. Hindi po tayo matuwid dahil nag-church ka. Hindi po tayo matuwid dahil bibigay ka ng offering, nagsiserve ka. Matuwid po tayo dahil ang ating Panginoong Yesus ay nasa sa atin. Ang Panginoong Yesus ay nasa sa iyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Panginoong Yesus ay nasa sa iyo. Because Jesus is our righteousness. Siya po yung atin pong katuwiran. Okay? Yun po ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa po sa atin. If we have Jesus. Pag-akyat po natin sa langit, hindi naman sa tanong ng Panginoon kung ano yung mga gandang bagay na ginawa mo. Ang itatanong ng Panginoon, tinanggap mo ba ang aking isinugong anak nung ikaw ay naroroon? Amen? So lahat po ba tayo tinanggap na natin si Lord? Okay, and then sa Proverbs 15:2, the Lord is far from the wicked. Malayo po siya doon sa mga masasama. But He hears the prayers of the righteous. Dinidinig po niya ang panalangin ng mga matutuwid. Yung matutuwid na yun, ibig sabihin, merong Kristo sa puso. Okay? Pagka may Kristo ka sa puso, ibig sabihin, iniiwasan mo nang gumawa ng masama. Di ba? Iniiwasan mo na yung mga bagay na hindi po na magbibigay ng kaluguran sa Kanya. Okay?
Kahit na alam mo minsan ay makapagbibigay sa iyo ng saya yun, pero alam mo naman hindi makapagbibigay ng saya sa Panginoon, iwasan mo na. Amen? Ano po yung natin, definition po natin ng happiness? Happiness doesn't come from happenings. Okay? Pero yung joy, nagmumula po yan sa Diyos. Okay? Joy is a gift. And joy is better than happiness. Okay? Okay po ba yan? Okay, praise God. Yung iba sabi, happiness, di ba double happiness yun? Gatas ang iniisip. Okay? Okay, sa Matthew 21:22, sabi nila, you can pray for anything if you have faith and you will receive it. So, ano pinapanalangin mo, kapatid? Partner in life? So, ano pinapanalangin mo? Finances? Ano pinapanalangin mo? Makapunta ka ng Canada? Ano pinapanalangin mo? Magkaroon ka ng bahay? Ano pinapanalangin mo, kapatid? Kayang ibigay lahat ng Diyos sa iyan. As long as you will have faith. Kung meron kang pananampalataya. Kaya paano kung magkakaroon ng pananampalataya kung di ka naman nakikinig ng salita ng Diyos? Di ba? Ang pananampalataya ay nakakamit po natin sa pakikinig at pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Kaya kung gusto mo magkaroon talaga ng pananampalataya, gusto mo masagot ang lahat-lahat ng iyong mga panalangin, ikaw ay patuloy na makinig at makinig at makinig ng salita ng Diyos. Amen? Continue to devote your time every morning. Okay? Kasi po, pagka pinariority po natin ang ating po Panginoon, lahat ng mga bagay na ninanais mo ay makakamit mo. Okay? It's very popular verse, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kung uunahin mo ang Panginoon, siguradong-sigurado ang lahat ng mga bagay na ninanais mo sa buhay ay iyong makakamit. Amen? Praise God. So, sa Matthew 21:21, Jesus told them, basahin ko lang po yung verse before this, I tell you the truth, if you have faith and don't doubt, you can do things like this and much more. You can even say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. Kaya kahit anumang bundok ng utang, bundok ng problema, ang daladala mo ngayon, mga kapatid, kung kaya mong manalangin ng mayroong pananampalataya, ito ay mawawala. Amen? Praise God. And then, ano po yung mga hindrances of prayer? Sagabal. Okay? Palagi po natin sinisisi ang demonyo. Di ba? Napagka hindi narinig, demonyo talaga. Hindi po ba? Hindi po lahat ng mga sagabal, hindi po lahat ng mga bagay na hindi po natin natatanggap ay gagagawa ng kaaway. Maaring ang iba dito ay kagagawan mo. Okay? Sabi mo sa katabi mo, baka kagagawan mo yun. Okay? Okay, there are times it is not the devil. Ano po, naghihinder ng ating pong prayer. Ang naghihinder po minsan ay yung ating pong kakulangan. Okay, ano po yun? Unang-unang sa lahat, lack of faith. Kung ano ng pananampalataya sa James 1:6, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone, sa Diyos lamang. Okay, kaya pagka nangangailangan ka ng pera, huwag kang humanap na kung saan mautangan. Have faith in God. Di ba? Pagkukulang na lang yan. Kasi, sabi dito, have your faith in God alone. Sa Diyos lamang po tayo umasa. Okay? Huwag po tayong umasa sa kung sino-sinong mga tao. Do not waver. Ano po yung waver? Ibig sabihin, pabago-bago ka ng isip. Para kang alon. Okay? Pag Sunday, ang taas ng faith mo. Di ba? Wala po pwede. Demonyo na humarang sa'yo. Pero Lunes, bagsak ka na naman. Di ba? And then, umating ka ng wow, taas na naman. Di ba? Tama po. Praise God. Pero pag Webes, bagsak ka na naman. Okay? Ang pananampalataya po natin ay dapat po ay palagi po nasa taas. Paano mangyayari yon? Kung patuloy kang lumalapit sa Diyos, ang pananampalataya mo ay palaging mataas. Amen? Kaya yung devotion, sabi mo sa katabi mo, kaya yung devotion mo, ituloy mo yan. Sabi daw, for a person with divided loyalty is unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Okay? So, kinakailangan po, hindi po divided yung ating pong loyalty. Very important. Okay? Sa ministry, it's very important that you need to be fat. Ano po yung fat? Faithful, available, at saka teachable. Okay? Yung pwedeng turuan. Kung di na pwedeng turuan, wala. Ibig sabihin, matigas na yung puso mo. Para ka na pariseo, lahat alam mo na. Diba? Palaging tingin mo sa sarili mo, bait-bait mo. Okay? Nakayuko na lahat. Okay? Praise God. So what is the enemy of our faith? The enemy of our faith is doubt.
Pagdududa sa pangako ng Diyos, pagdududa sa kanyang salita, pagdududa na meron pala siyang magagawa sa ating mga sitwasyon. Okay? And then, and that leads to insecurity. Ibig sabihin, nagiging insecure po tayo, nawawala na po yung tiwala po natin sa Diyos concerning God's willingness. Alam niyo po, ang Diyos po, very willing po siya na tulungan po kayo eh. Yan ang tanong, are you willing? Di po ba? There's a song, di po ba? Yung song na Potter's Hand. Pagka tayo po ay nasa kamay po ng ating pong ng Potter's, yung Potter, yun po yung gumagawa po ng mga banga. Potter's hands, okay? Hindi po ba minsan ang umiikot po yun? Ganun po ang buhay po natin. Minsan, ang bilis ng ikot. Hindi po makatatapos ng 2020, February na, March na sa next week. Po, minsan nakakahilo po sa bilis po ng ikot po ng ating pong buhay. Pero ang nais po ng Diyos, habang tayo umiikot na mabilis, tayo po ay nagkakaroon po ng hugis. Amen? Nagkakaroon ka na ng anyo, nagkakaroon ka ng kaayusan. Amen? Hallelujah, praise God. Sabi mo sa katabi mo, basta ako mananatili sa kamay ng Diyos. Okay. And then, ikalawa po, selfishness. Okay? Hindrance sa prayer yung ating pong pagiging makasarili. Hindi natin sarili ang ating pong oras. Hindi po natin sarili ang ating pong talento. Hindi po natin sarili ang ating pong pera. Okay? Ang lahat ng ito ay kaloob po ng Diyos. Okay? Kanina po yung example ko si Abraham kasi po very ang ganda po ng revelation about Abraham, ano po, yung inaalay niya po si Isaac. Tama po, inaalay niya po si Isaac and then ano po nangyari? Hindi po tinanggap ng ibig sabihin, kaya niya, gusto niya nang ibigay. Tagal niyang hinintay yung bata, 99 years old siya nung ipanganak po yun and then pagkatapos noon ay kinukuha ng Diyos. Tayo baka hindi po natin ibibigay eh. Kaya po si Abraham was called the father of faith. Siya po ay tinawag na ama ng pananampalataya dahil sa kanya pong willingness na ibigay yung pinakamahalaga po sa kanya. Tama? Okay? Actually, ang Panginoon po, mas interesado po siya sa pagsunod kaysa po sa ating pong offering. Obedience is better than our sacrifice. Okay? So ano po nangyari? Handa na po niyang i-offer, pero kinuha po ba ng Panginoon ang kanya pong offering? Hindi. So, ibig sabihin, nung tinest lang yung kanya pong obedience. So, ganun din po ang bawsa po sa atin. Palagi po tinetest ng Panginoon ang ating pong pagsunod. Okay? And then, at the end of the day, sino po yung nag-provide po ng offering? Si Lord din. Tama po? Kaya po, pagka tayo po inuutusan ng Panginoon, just obey. Okay? Just obey. At pagka tayo po yung nakasunod, ano pong makapapala po natin? Ano pong makakamit po natin? Makakamit po natin ng favor po na nagmumula po sa Diyos. And we can get more than what we are expecting. Pagka tayo po ay lubos-lubosang sumunod sa lahat po ng kanya pong mga pinag-uutos. Kaya sabi sa kanila, kaya ako hindi na magigpasaway. Okay, sabi dito, and even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. Okay, so napakahalaga po yung ating pong motibo ay dapat po ay tama. And then sabi dito, ano po yung motibo po natin? Kadalasan, you want only what will give you pleasure. Magbibigay lamang ng kasiyahan. Kanino? Para sa iyo. Selfishness. Di ba? Kaya po ang dapat na number one na motive po ng natin bilang Kristiyano, ano po? Lagi po tayo magbibigay po ng kalawalatian po sa Diyos. That is our number one motive. Tayo po yung magsuserve for the glory of God. Okay? Tayo po yung mag-excel sa ating pong pamumuhay for the glory of God. Tayo po ay gusto po natin magkaroon po ng umasenso ang ating pong buhay for the glory of God. Amen? Gusto po natin makarating ng Canada, gusto po natin makarating ng US for the glory of God. Amen? Gusto po natin that one day, makapagpatayo tayo ng malaking bahay sa inyo pong lugar. Hindi po ba na meron 3 garahe, 5 toilet? Hindi po ba? For the glory of God. Amen? Hallelujah. Kaya lahat po ng ating pong iisipin, lahat po ng ating pong papangarapin, ibigay po natin para po sa kaluwalhatian po ng Diyos. Amen? Hallelujah. 5 toilet, walang kwarto. Puro toilet. Okay. 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 Proverbs 62, sabi that people may be pure in their own eyes, but the Lord examines our motives, our hearts. Kaya, before we pray, let's examine our motives. Para sa sarili lang ba natin ito o para sa ikaluluwalhati ng Diyos? Yun po yung number one motive po natin. Okay?
And then disobedience, Zechariah 7:13, since they refused to listen when I called them. Tinatawag tayo ni Lord eh. Di ba ba? I would not listen when they called to me. Hindi rin siya makikinig pagka tayo ay tumawag ko sa Kanya. Okay? Minsan kadalasan tumatawag lamang po tayo pagka kailangan na. Pag bagsak na ang buhay, pag punong-puno na ng problema. Ang prayer po is not an emergency button. It should be a default button. Tawag ka lang pagka kailangan. Di ba? Pag malakas ka, di ka makita. Pag mahina ka, ayun, pray ka na ng pray. Amen? Hallelujah. Kahit mahina, kahit malakas, may pera o wala, may trabaho o wala, lagi tayo nalapit kay Lord. Dahil siya lamang po talaga yung maaasahan po natin. And then hidden sins. Psalm 66 verse 18, if I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. So ito po yung mga hindrances sa ating pong prayer. Lack of faith, di po ba, self-exaltation, kayabangan, pati unforgiveness, yung hindi po natin pagpapatawad. Isa rin po yun sa dahilan kung kaya hindi po nadidinig ang ating pong panalangin. Although God doesn't answer all our prayers, hindi po dinidinig lahat ng ating panalangin. Tatlo po yung sagot po niya. Tama po? Yes, wait, and no. Okay, bakit hindi lahat dinidinig ng Panginoon ang ating pong panalangin? Kasi we'll be playing Him. Para lang natin po siya nilalaro. Kung lahat ay dinidinig po niya. Tama? At magpasalamat ka pagka hindi mo pa natatanggap ang mga kasagutan sa panalangin mo para sa ikabubuti mo yun. Ang mga pagpapala na tanggap po natin ng maaga, minsan nakakasama po sa atin. Kaya pagka tama, if it's the right time, you will receive what you are praying for. Okay? Let's just continue to obey God. Let's continue to confess all our hidden sins. Yung mga tinatago natin kasalanan, alam niyo po, hindi naman po malalaman lahat ang inyo pong mga ginagawa. Pero sa Diyos, wala po tayo maitatago. Bukas na aklat po ang ating pong buhay po sa Kanya. Okay? Pag natutunan po natin yung mga bagay na ito, yung mga nakakasagabal na ito, at ating po isinuko po sa Kanya, ang inyo pong panalangin ay sasagutin po ng Diyos. Amen? So sino po dito yung gustong marinig ang panalangin niya sa gabing ito? Hallelujah. Tayo po natin tumayo. Let's all stand up. Hallelujah. As we worship Him, let's meditate on the song.